Katulad nito, mga kababayan, kasinungalingan. Ito na. Isunod natin mga kababayan itong kay Gwen Garcia, kay Pam Baricuatro, at kay Duterte, at kay Mark Villar. So ngayon mga kababayan, ito po ang nangyari. Ito po ang nangyari ito po ay may tungkulan or may kaugnayan patungkol sa baha sa Cebu. So ngayon mga kababayan, kung uulitin ko po at i-remind po sa inyo, kasi ang mga DDS, ang ginigipit nila ngayon ay si Gwen Garcia. Hindi ko po dito ipagtatanggol si Gwen Garcia kahit kamag-anak ko po yan, medyo malayo ng generation kasi lola ko ay Garcia at siya din po ay Garcia. Mama ng papa ko ay Garcia, taga Cebu din. So ngayon mga kababayan, ganito siya, no? Ang mga DDS, ang kanila kasing iniipit ngayon ay si Gwen Garcia. Ngayon mga kababayan, according sa balita na aking napapanood, kaya pala si Gwen Garcia ipinadisqualified ng ombudsman ng ilang beses at hindi bumaba bilang gobernador noon na tinadtad siya ng disqualification ng ombudsman. Kasi pala ganito pala. Sa mga hindi po nakakaalam, kaya pala tinadtad si Gwen Garcia ng ombudsman ng disqualification at pababain bilang gobernadora. Kasi ganito pala mga kababayan. Kinalaban pala ni Gwen Garcia itong mga minahan at kwari-kwari dyan sa Cebu sa bundok. Simula pala nung dineclared ni Digong na tanggalin ang 9-year ban na ginawa ni Pinoy at ni Gina Lopez ng DENR, kinalaban ni Gwen Garcia na bakit kayo nagkukutkot dyan sa kabundukan namin na hindi naman kayo nagbabayad sa amin, hindi namin napapakinabangan kasi dadiretso sa national budget yan. Okay lang sana kung kukutkot kayo dyan, magbibigay kayo sa amin ng tax. So ngayon, nung kinalaban ito ni Gwen Garcia, mga kababayan, dinisqualified siya ng ombudsman, pinag-initan siya, kaya pala yun pala ang rason na isa pala si Gwen Garcia na kumakalaban dyan. So ito po mga kababayan, ito po pakinggan ninyo nang malaman ninyo Ito. Ito po. Ito pakinggan niyo mga kababayan. Dagko kay ta, mga kumpanya. Upat ka cement plants dinhi. Dagko kay production. Apan ang sakit paminawon, basta lang makapamintal-pintal, makahatag-hatag o food packs, okay na nila. Why ang lalaki daw ng mga planta sa Cebu. Basta lang daw magpinto-pintura, basta lang daw magbigay ng food packs, okay na. Pero hindi nila inisip na kapag nagbaha na dyan at darating na ang sakuna, sino ang magsasuffer? Yun ang sabi niya. Bayad, buwis. Walay mabukbok sa ekonomiya sa Subo, kay lagi dadon man ang tanan. Kung dili adto sa Manila, adto sa laing nasod. Unsa may gamit niining makapanghambog ta adunay dagko mga industriya. Apan ang ilang kita wala magamit sa pagsweldo sa mga diba? Ano daw ang gamit or anong kwenta ng mga malalaking industriya ng planta kung hindi naman na ibibigay sa tao at napupunta naman sa national budget? Diba? So yun. So ibig sabihin mga kababayan, simula pala noong kinontra ito ni Governor Gwen Garcia, itong mga planta na itinayo ni Digong dyan at binigyan niya, hindi kay Digong binigyan niya ng permission na magtayo. No? Kinalaban ni Gwen Garcia. Ngayon anong ginawa sa kanya ng ombudsman? Tinadtad siya ng disqualification at suspended. anon nga sa gawas, walay labot sa ilang operasyon. Wala magasto pagpalit sa mga baligya, sa mga subuanon, sa ilang mga panginabuhi. Mao ningon ko, bisan pa og inyo kining himuong isyu sa eleksyon. Ang masulti ko lamang ninyo, I don't care. Kay lagi samara sa inyo di panamas-tamasan ang mga subuanon. Kining anapod mahurot rani apan isutugot kita. Pero na lang dunay magasto mabukbo og balik sa subuanong ekonomiya. Apan dili kini moy nahitabo may manunta to ang ilang gikot-kot dunay gibayad sa probinsya sa Subo. Wala tingali naipipila nakatrabaho operator sa damo. Mas maganda sana kung yung kanilang kinukubgob na lupa ay ibinalik nila sa Cebu. Hindi naman. Dinala sa ibang bansa, nilagay sa Maynila,
Ang nagsuffer ngayon, ang Cebu. Kaya ang rason kung bakit siya sinuspinde dahil dyan. 'Di ba? Kita nyo mga kababayan? Operator sa bakog nga sulod tingali subuanon wa panay klaro. Aduna pa kamoy mga dagko kaayo nga MPSAs. Hilakip ang mga lugar nga daghanay nagpuyo illegal kana. Mao man ganing nahitabo kadtong landslide sa Naga. Ngatong tungura itago lang. Kinsa gyud mga ba? Klaro. 'Di ba? Yung landslide daw sa Naga, Cebu, tinago lang daw, wala daw nanagot. Oh, kinalaban niya ito mga kababayan, itong mining na to. Kaya kayo mga DDS na hindi nakakaalam at initan ninyo ngayon si Gwen Garcia, maskin si Pambari 4, inamin na niya, Cebuanos need to know. Nag-post din si Pambari 4, mga kababayan. Tapusin ko lang ang video ito. Ang salapi. Ang salapi gamhanan. Well, not while I am governor of Cebu. Not under my watch. Then Governor Gwen Garcia issued a series of executive orders and cease and desist orders to stop the massive quarrying operations. In the city of Naga and San Fernando, she even defended her order and appeared in court. The court upheld Garcia's decision to halt the massive quarrying, even if it ultimately cost her political career. This, my friends, is the Gwen Garcia. 'Di ba? Kaya siya pinag-initan, mga kababayan, ng ombudsman. Kaya pala siya sinuspindi. Grabe talaga si Digong. Basta makita niyang may kickback at nagbibigay, wala siyang pakialam. Katulad sa Pogo, katulad sa Isabong. Basta nagbibigay ng million a month yan, billion a year, million a month, trillion a year. Tuloy kahit illegal. Kita ninyo mga kababayan. At mismo na rin ngayon ang gobernadora ng Cebu na si Pambari 4, mga kababayan, nag-post na din. Ito po mga kababayan. Ito po mga kababayan yung post ni Pambari 4. Ito mga kababayan. Ayan, nag-post na din si Pambari 4 na sa kanyang nalaman noong 2017 kay Mark Villar. So ito po ang nilagay niya, Cebu deserve to know. Cebu deserve to know. Nag-post na din siya about sa video na yan. So ano ba yung video na yan? Ito po mga kababayan, si Digong talaga, mga kababayan, ang may kasalanan dyan. Ito po yung post ni na Cebu. Naaalala niyo pa ba ang balitang ito noong 2017? Nagpahayag ng pasasalamat ang Office of the Presidential Assistant for the Visayas sa ilalim ni noon ay Secretary Michael Dino kay noon namang Public Works and Highways Secretary Mark Villar dahil sa pag-aproba sa mga pangunahing infrastructure project na naglalayong pagaanin ang problema sa baha at trapiko sa Metro Cebu. Sa isang Facebook post noong 24 ng Agosto 2017, inalala ng OPAV na noong Hulyo 2016 pa nang imbitahan ni Dino si Villar upang tulungan silang tugunan ang matagal ng problema sa baha sa rehiyon. Makalipas ang isang taon, naaprubahan na ang Metro Cebu Integrated Flood Control and Drainage System Master Plan kung saan 33.5 billion pesos ang inilaan para sa mga pangangailangan sa infrastruktura. Inanunsyo rin ni Dino ang pag-aproba sa isa pang proyekto na isinulong ng OPAC, ang Guadalupe Lahub Diversion Road na dinisenyo upang pagaanin ang pagsisikip ng trapiko sa mga pangunahing lugar ng Cebu City. Fast forward tayo sa kasalukuyan. Malacanang, pinaparipaso ang daan-daang proyekto sa flood control matapos ang Bagyong Tino. Sa gitna ng pinsala ng Bagyong Tino, iniutos ng Malacanang nitong Miyerkules, 5 ng Nobyembre, ang pagrepaso sa 343 flood control project na itinayo sa probinsya ng Cebu mula 2016 hanggang May makukulong 2022 dyan. at 168 proyektong itinayo mula 2023 hanggang 2025. Ang pagtutok sa flood control project bilang tugon sa mga kalamidad tulad nito ay itinuturing na hindi sapat. Sa isang panayam kahapon sa isang opisyal ng gobyerno, idiniin niya na bigyang daan ang mga ilog. Nangangahulugan ito na ang isyu ng baha ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga flood control project, kundi ang pag-unawa sa mas malawak na ecosystem at pagiging rasyonal sa mga inisyatiba at land use
planning para sa isang pangmatagalang solusyon. Binigyang diin ito ni Antonio P. Contreras ng UPLB School of Environmental Science and Management. Ang environmental degradation, land use conversion at hindi sapat na pagsunod sa mga prinsipyo ng watershed protection ay nagpalala sa mga panganib na kaugnay ng klima. Ipinapakita 'Di ba? So yun po yun mga kababayan. So sino ba? Si Dino daw at si Mark Villar. Kaya nga sabi sa interview ni Governor Gwen Garcia, kung alam ba daw ni Governor Gwen Garcia itong pondo na 26 billion dyan sa flood control sa Cebu, alam niya pero never humawak ang Cebu government ng pondo dyan. DPWH lang daw ang may gawa niyan. So ngayon, ang tanong, sino ba ang sekretary ng DPWH niyan at sino ba ang humawak ng proyekto na yan? Siya ang managot dyan. Kaya nga pinaripaso ni Pangulong Bongbong Marcos yung 343 ka project dyan. Kasi bakit? Hindi pa tapos. Panahon pa ni Digong yan. 2019, just try to imagine, 2019, 2025 na ngayon. Kaya dumating ang pinakamalakas na bagyo, ayun, nilunod sila. Nilamon sila ng tubig. Tapos si PBBM na naman ang sisihin nila. 'Di ba? Walang kinalaman si Marcos dyan. Hindi niyan mabisto ng gobyerno kung hindi magbaha. Sa Maynila, tsaka nabisto ni PBBM na may mga ganyan palang proyekto. Nung nagbaha na, kasi mismong siya ang bumisita, may nakalagay sa DPWH, may flood control, pero pagdating niya, wala. Kaya paanong si PBBM ang may kasalanan yan? Ang may kasalanan yan, yung dating administrasyon. Kasi nga, hindi mabibisto ni PBBM ngayon, sasabihin ng tao. Kasi weak leader ka, nakaupo ka lang, wala kang ginagawa. So, anong gusto nyo mangyari? I-evaluate ni PBBM lahat ng proyekto ni Digong? Isa-isahin niya? So, anong kwenta ng mga evaluator? Anong kwenta ni Mark Villar? Kung i-check pa ni PBBM isa-isa. Kaya nga, nagtalaga ka ng tao dyan para pagkatiwalaan mo, maatasan mo na siya ang gagawa, siya ang magtatayo. Pero yun palang tinalaga mo, walang kwenta. Pero bakit kay PBBM ninyo isisisi? Si Villar, si Digong ang nandyan ng time na yan. Not only for Cebu, but also whole the Philippines. Diba? So hindi ni PBBM kasalanan yan. Kasalanan ni Digong yan. Kasi malalaman mo naman yan, pag sinabi mong 2019, panahon ni Duterte yan, hindi pa presidente si PBBM dyan. At mismong si Harry Roque nga, pinos ni Harry Roque, baha sa Cebu. Dahil sa korupsyon noong 2019, tapos sabay binura. Kita ninyo, mga kababayan? Yung baha sa Cebu, 2019, tapos binura ni Harry Roque. Kasi siguro may nag-message sa kanya, attorney, nagkamali ka ng post 2019, baka bibirahin na naman tayo niyan kasi panahon ni Tatay Diggs yan. Ilang beses na si Harry Roque sumablay. Diba? Sumablay nga siya na ang Pogo, nagbibigay daw kay, tawag doon, special assistant, kay Digong, nagbigay daw ng cash assistant, ang Pogo. Tapos ngayon, sabi niya, ang korupsyon nag-umpisa sa administrasyon ni Digong. Tapos ngayon sinabi na naman 2019 corruption kaya binaha ang Cebu. 'Di ba? So yun ang tanong ngayon. Kaya sa totoo lang, hindi po pwede yung ganyan na maging tanga-tangahan na lang. Alam mo sa totoo lang kapag DDS ka, magpakamatay ka na. Kasi bakit bubo ka? 'Di ba? Kasi bubo ka, kaya ang ibig sabihin, mga DDS, mag-research po kayo. Lahat na lang talaga na nangyaring katiwalian sa gobyerno ngayon na nabisto ni PBBM, lahat nangyari sa administrasyon ni Duterte. Kaya deserve ni Duterte ang mabulok doon. Kasi kung dito lang sa Pilipinas ikulong yan, wala 3 months yan, makakalaya na yan. Either i-house arrest, katulad niyo, tignan niyo mga senador, nagawa agad sila ng resolusyon na i-house arrest. O kung nandito sa Pilipinas yun, di pinapauwi na yan ngayon. Natulog-tulog na lang yan sa Davao, nakakulong kunwari, pero naka-house arrest. Diba? Parang gloria-gloria lang, lagyan ng bracket yung liig, tapos kunwari, may pilay, tapos nung nabigyan ng pardon, tinanggal yung bracket, sabay lakad, naging congresswoman ulit ngayon. Diba?
Diyos mio, Marimar. Alam niyo, sa totoo lang, lahat ng basurang iniwan ni Digong na nagbara sa kanal, si BBM ang naglinis. Yun ang totoo. Kaya ito sa mga nakikinig sa akin ngayon, wag si Marcos ang sisihin ninyo. Wag si Marcos. Si Duterte ang sisihin ninyo. Bakit? Lahat po yan ng problemang nangyari ay sa administrasyon ni Digong. How comes na si PBBM ang may kasalanan? 2019 pa yung flood control sa Cebu. Hanggang ngayon hindi nagawa. Paano nangyari kay Marcos yan? Kung nakalagay naman sa DPWH completed. Bakit sisilipin pa ni Marcos yan kung nakalagay naman sa DPWH completed? Ngayon nasisilip ni Marcos kasi binaha kayo. Hindi naman si PBBM isa-isahin yung administrasyon ni Digong, babalikan niya. Wala siyang trabahong magagawa. Kasi ang magiging mangyari dyan, sinisilip na lang yan ng sinisilip yung mga nakaraang administrasyon. Hindi ganun. Kapag ikaw uupong presidente, gumawa ka ng sarili mo, hindi yung babalikan mo kung ano ang failure nung previous administration. Walang improvement ang ating bansa kung ganun ang gagawin niya. Kasi ang mga DDS ang iniisip, bakit hindi mo nakita yan na mayroon palang ganito, mayroong ganyan. Ang trabaho ng presidente, tignan mo yung future. Hindi ka magbabalik backward. Walang improvement ang ating bansa kung babalikan mo yan. Diba? 2019, hindi nagawa ang flood control sa Cebu. Diba? At kinakalaban na yan ng gobernador na si Gwen Garcia noon. Tapos babalikan ni PBBM ngayon. So anong future natin kung babalikan niya yung mga nakalipas? So anong kwentang naging presidente pa sa Duterte kung puro palapalpak? Diba? Kaya malakas ang loob ni PBBM, ilabas yan. Kasi wala siyang alam Wala siyang connection dyan at hindi siya ang may gawa niyan. Diba? At hindi trabaho ng presidente na yung mga mali ni Duterte ay babalikan ni Marcos. Anong mangyayari sa ating bansa kung babalikan niya ang mga nakaraan? Putang inang yan. Nakita mo 2019, sira ang flood control, babalikan mo yun, ipapagawa mo. So ano yung gagawin mong project sa future kung babalik ka backward? So walang kwenta. Diba? Kaya kayong mga DDS, hindi trabaho ng presidente na balikan ang mali. Ang trabaho ng presidente, ibisto kung ano yung mali. Pasensya na, ngayon lang natin nasilip na meron palang 2019 project. Huwag niyo sisihin si Marcos na, 2019 pa pala yan, ba't hindi mo nakita? Hindi naman trabaho ni Marcos na kalkalin ang mali ni Digong. Kasi kung ang trabaho pala ng presidente ay kalkalin yung mga nakaraang presidente, walang mangyayari, wala kang magawang project na sarili mo. Kasi bakit? Sinisilip mo lang yung mali nung nakaraang administrasyon Hindi ka gumawa ng sarili mo to the future. Diba? Ganun yun. Alam nyo na, mga DDS. So, ganun po yun. Lahat po, halos talaga, ng kapalpakan ngayon na dinadanas ng sambayanang Pilipino ay nagmula sa administrasyong Duterte. Hindi sa administrasyong Marcos. Si Marcos lang nakabisto sa mga palpak ni Duterte. Diba? Tapos, nangangarap pa kayo? 2028, presidente si Sara. Putang ina, kung ang tatay nga walang kwenta, puro palpak ang proyekto, yun pang anak. Sa bagay, pwede naman nating sabihin, the sin of the father is not inherited by the daughter. Ano ba yun? Parang Marcos lang? The sin of the father cannot be inherited by son? Parang ano yun, miswari? Term ni miswari yan Diba? Yung in-interview siya ng Al Jazeera na, di ba kaaway mo ang tatay ni BBM? So bakit ka susuporta? Sabi ni Miss Wari, hindi naman po pwede na ang kasalanan ng ama ay mamanahin ng anak. So ibig sabihin ba ang kasalanan ni Digong ay hindi pwedeng mamanahin ni Sara? Okay lang siguro yung ganun kung may ginawa si Sara. Ang problema, tignan ninyo, nagbaha na lahat-lahat, nagbagyo na lahat-lahat, nag-outing sa Quezon Province. Tapos yung page nung nag-post, binura pa. Para hindi nakita, pero huli na ang lahat, damage has been done na. Diba yung Dunya Chuling Resort ng Mauban, Cagbalite, Mauban, Quezon, doon si Sara nag-outing nung panahon na binagyo ang Cebu. Tapos pinapabura sa page. Kahit burahin mo nakikita na ng sambayan ng Pilipino na screenshot na. Diba? Tapos ang tanong ngayon, the sin of the father cannot be inherited by the daughter. Mayor siya at the time. Presidente yung tatay niya, mayor siya at the time. Diba?
malalaman naman natin sa ICC yan. 'Di ba? Yun po yun, mga kababayan. Yung aking reaction dyan. No? So, ito yung sunod, mga kababayan. Panghuli. Kasi mamaya, meron tayong pag-uusapan ulit.